Puso. Merong isang binata na naninirahan sa probinsya. Pagsasaka ang ikinabubuhay ng kanilang pamilya. Dahil sa di sapat na kinikita sa pagsasaka sa kadahilan ng isang beses lang nila nasasaka ang bukid sa loob ng isang taon. Dahil sa di sapat ang patubig sa lugar na iyon. Kaya naman napagpasyahan ng binata na lumuwas na lamang ng Manila para naman ay makatulong siya sa kanyang mga magulang. Isang gabi, "Nay, Tay, plano ko pong lumuwas na lamang ng Manila para kahit papano ay makapagpadala ako ng pera para naman makatulong kahit papano sa mga gastusin sa pag-aaral ni Bunso at sa mga pangangailangan dito." Uwi ka ng binatang si Ariel sa ama't inang si Mang Kanor at Aling Ellen. "Sasabay na po ako kay Auntie Yoli. Nabanggit po kasi niya na babalik na po siya sa Manila, sa Makalawa." Pahabol na wika ng binata. "Saan ka naman tutuloy sa Manila, anak?" Tanong ng amang si Mang Kanor. "Nakausap ko na po si Auntie Yoli na kung pwede ako makituloy sa kanila." Pumayag naman po siya. Mas maganda nga daw po iyon na doon ako tutuloy sa kanila para kahit papano daw po ay may makasama sila ng dalawa kong pinsan pagdating ng gabi, wika ni Ariel. Tumango naman ng ama. "Basta lagi kang mag-iingat pag doon ka na, anak. Iba ang lugar natin dito kaysa sa Manila," wika ng inang si Aling Ellen. Maya-maya pa ay, "Kuya, alis ka?" wika ng bunsong kapatid na si Kayla, na para bang naglalambing ang tono ng boses nito. "Oo, bunso, kailangan para makatulong ang kikitain ko sa pag-aaral mo." "Magtatagal ka ba doon?" wika ng bunsong si Kayla. "Di ko alam, basta uuwi ako dito tuwing Pasko at Bagong Taon para magsama-sama tayo." Saad naman ng binata sa bunsong kapatid. Ikaw na muna ang bahala kina inay at itay habang wala ako," pahabol pa nito. "Opo, kuya," sagot naman ng bunsong kapatid. Nang makaluwas na ng Manila ang binata kasama ng kanyang tiyahing si Yoli, ay di naman siya nag-aksaya ng panahon. Halos araw-araw nga siya naghahanap ng mapapasukang trabaho. Pero sadyang napakahirap para sa kanya na makahanap dahil sa antas ng kanyang tinapos sa edukasyon. Dahil 3 taon lamang sa high school ang kanyang natapos. Hanggang isang araw ay may nakapagsabi sa kanya, isa sa kanilang kapitbahay na may naghahanap ng manggagawa sa gagawing gusali sa kabilang barangay. Agad naman niyang tinungo ang lugar na nasabi ng kanilang kapitbahay. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha ng binata nang matanggap siya sa trabaho bilang isang construction worker. Inisip niya na kakayanin niya iyon dahil sanay naman siya sa mabibigat na trabaho sa kanilang probinsya. Lumipas ang mga buwan ay nakapadala naman ito sa kanyang pamilya para sa pag-aaral ng kanyang bunsong kapatid at para makatulong sa mga gastusin ng mga ito. Isang araw, may nakilala siya isang dilag na ayon sa may-ari ng karinderyang iyon ay bagong pasok lang ito bilang isang serbidora sa isang karinderya na di kalayuan sa kanilang pinagtatrabahuan. Sa araw-araw niyang pagpunta sa karinderyang iyon upang mananghalian ay mas nakilala pa niya ang dalaga. Laking probinsya, si Claire, mabait at maganda. Nasa 22 taong gulang na ito at si Ariel naman ay nasa 25 taong gulang na ng mga panahong iyon. Lumipas ang ilang buwan, nahulog na ng tuluyan ang loob ng binata sa dalaga. Niligawan niya ito. Kalaunan ay nahulog din naman ang loob ng dalaga sa binata. Lumipas ang ilang pang mga buwan ng patuloy ang kanilang relasyon bilang isang magkasintahan. Hanggang isang araw, "Mahal, ano kaya kung magsama na tayo at bumuo na tayo ng sarili nating pamilya?" wika ng binata sa kasintahan. Di naman iyon kinagulat ng dalaga dahil para sa kanya, isang responsable na binata at nasa saktong gulang na sila
para sa mga ganong bagay. Napagpasyahan naman ng binata na umuwi sa kanilang probinsya kasama ang nobya para makilala ng kanyang pamilya at pumayag naman ang dalaga. Nang makauwi ng mga ito sa probinsya ng binata, Nay, Tay, Bunso, si Claire, kasintahan ko, wika ng binata sa kanyang pamilya. Agad naman nagmano ang dalaga sa mga magulang ng binata. At tanging ngiti na lamang ang ginawa ng dalaga bilang pagbati sa bunsong kapatid ng binata. Pumasok kayo, wika ng amang si Mang Kanor. Agad namang tinungo ng ina ang kusina para maipaghanda sila ng kanilang maiinom. Masaya naman ang pamilya ng binata sa mga panahong iyon. Maya-maya pa ay, dito na ba kayo mamamalagi, wika ng ama sa magkasintahan. Di pa po namin napag-usapan niya ni Claire dahil sa makalawa po ay pupunta po kami sa kanilang probinsya sa Capiz, wika ng binata. Para po hingin ko ng formal ang kamay ni Claire sa kanyang mga magulang, pahabol pa nito. Bakas naman sa mukha ng ama ang pagkabahala at natahimik na lamang ang ama sa nasabi ng anak. Lumipas ang araw at mga gabi, masaya ang pamilya ng binata kasama ang kanyang kasintahan. Tay, Nay, aalis na po kami bukas patungo sa probinsya nila Claire, sambit ng binata sa mga magulang. Sige anak, mag-iingat kayo sa biyahe, wika ng ina. Pasensya ka na anak at di kami makakasama. Alam mo naman ang sitwasyon natin, wika ng amang si Mang Kanor. Naiintindihan ko po itay, wika naman ng binata sa ama. Nang makaalis na kinabukasan ng magkasintahan, ay tinungo naman nila ang sakayan patungo sa probinsya ng dalaga, sa Capiz. Masaya ang magkasintahan sa kanilang paglalakbay. Nang makarating na ito sa babaan ng bus, ay gabi na sa mga oras na iyon. Dito ka lang muna mahal at magtatanong lamang ako kung saan meron pang bumibiyahe papasok sa aming barangay, wika ni Claire. At tumango naman ang binata. Halos magkakalahating oras na naghihintay ang binata sa lugar na iyon. Tanaw naman niya ang kasintahan dahil hindi naman ito kalayuan sa kanyang kinaroroonan. Ang pinagtataka lamang niya ay kung bakit sadyang napakatagal nito makahanap ng masasakyang tricycle papasok sa kanilang barangay. Maya-maya pa ay napagpasyahan niya na lapitan ang nobya para tulungan ito maghanap ng masasakyan. Nang papalapit na siya ay may nahanap na ang kasintahan na tricycle na masasakyan nila. Pasensya ka na mahal, sadyang napakahirap humanap ng masasakyan sa 10 oras ng gabi papasok sa aming barangay, wika ng nobya. Habang tinatahak nila ang daan papasok sa nasabing barangay, doon napagtanto ng binata na kaya pala madalang lang ang bumibiyahe papasok sa lugar na iyon dahil sadyang kakahuyan at napakadilim at wala halos kabahayan sa lugar na iyon. Halos kalahating oras bago nila narating ang tahanan ng nobya. Nang makarating na sila sa tahanan ng dalaga, laking gulat ng binata na naghihintay na sa kanila ang pamilya nito. Inisip niya ng mga oras na iyon ay baka naabisuhan ang mga ito ng kanyang nobya na darating sila dahil ng mga panahong iyon ay hindi pa naman uso ang telepono at tanging liham pa lamang ang pamamaraan upang ipaalam sa mga ito na darating sila. Pero ni minsan ay wala namang nabanggit ang kanyang kasintahan. Maya-maya pa ay nagmano si Claire sa isang matandang babae at nagwika itong, "Mano po lola." At kasunod nito, nagmano din si Claire sa katabing isang babae at isang lalaki na di katandaan. "Mano po inay, mano po itay," wika ng dalaga. Maya-maya pa ay, "Si Ariel nga po pala, ang sinasabi kong nobyo ko." Nagmano naman si Ariel at bakas naman sa mukha nito ang kakasiyahan dahil ramdam nito na tanggap siya ng pamilya ng nobya. Nakilala naman ni Ariel ang lola, mga magulang at mga pinsan ng kasintahan ng mga gabing iyon. Nabanggit ng isa sa mga pinsan ng nobya na sa makalawa ay may gaganaping salo-salo sa kanilang barangay sa buwan ng Mayo.
bilang pagdiriwang sa darating na kapistahan. Bakas naman sa mukha ng binata ang pananabik dahil ito ang unang pagkakataon na nakarating siya sa lugar ng nobya. At nagkataon naman na mayroong gaganaping salo-salo sa kapistahan ng kanilang barangay. Kinabukasan, hiningi na ng formal ng binata ang kamay ng dalaga sa mga magulang nito. Pumayag naman ang mga magulang ng nobya sa isang kondisyon na doon sila maninirahan, wika ng ina ng dalaga. Sinang-ayon na naman iyon ng binata dahil para sa kanya, wala naman magiging problema dahil hindi naman tutol ang mga ito sa kanilang pagsasama. Kinabukasan ay disperas na ng kapistahan. Abala ang pamilya ng dalaga sa paghahanda sa gaganaping salo-salo. Ilang mga alagang hayop gaya ng baboy at kambing ang nakahandang katayin ng mga oras na iyon. Sa paglipas ng ilang oras, habang pinapanood ng binata ang mga taong abala sa paghahanda ng mga gabing iyon, ay naglakad-lakad siya sa bandang kusina ng bahay ng kasintahan. Mula sa kinaroroonan niya ay may narinig siyang nag-uusap. Ito ay ang ama at ang ina ng kanyang nobya. Sapat na ang ating handa para sa mga panauhing darating bukas, wika ng ina ng kasintahan. Ang tanging pinoproblema ko na lamang ay ang ihain natin sa inay. Pahabol pa nito sa kausap na ang tinutukoy nito ay ang lola ni Claire. Maya-maya pa ay nagwika ang ama ni Claire. Isa din yan sa mga iniisip ko. Alam mo naman na kinaugalian na tuwing kapistahan ay kailangan ng inay ng puso ng tao para mas lumakas pa ito. Nagimbal naman si Ariel sa kanyang narinig sa pag-uusap na iyon ng mga magulang ni Claire. Maya-maya pa ay, bakit hindi na lang ang puso ng kasintahan ng ating anak ang ating ihain sa inay? Ngayon lamang siya magsasakripisyo sa kanyang lola. Wika ng ama ni Claire. Sinang-ayunan naman niyon ng ina ng nobya. Mamayang alas 12, habang tulog na ang ating anak at ang kanyang kasintahan, ay isasagawa natin ang ating mga plano, wika ng ina ng dalaga. Pagkarinig naman ni Ariel ang mga katagang iyon, ay agad naman niyang nilisan ang lugar. At tinungo niya ang silid nilang magkasintahan. Na makarating ito ay nakita niyang natutulog na si Claire. Nanginginig sa takot ang binata na tumabi sa kasintahan. Wala siyang ginawa kundi ang bantayan ang orasan na nakasabit sa dingding ng kanilang kwarto. Nag-isip ng paraan ng binata upang malinlang ang mga magulang ng kasintahan. 11:45 na ng mga oras na iyon. Kinuha niya ang kanyang bag at unan at inilagay ito sa kama at binalot ng kumot na kung titingnan mo ay isa itong taong natutulog na nakatalukbong ng kumot. Maya-maya pa ay narinig na niya ang mga alulong ng aso sa bahay na iyon. Kalaunan, may narinig siyang nag-uusap sa ibaba ng hagdan na kung saan naman siya nakakubli. Umakyat ito sa kanilang kwarto at laking gulat niya na kinausap ang kanyang kasintahan ng dalawang lalaki na pinsan nito. Di man malinaw sa kanyang pandinig ang pinag-uusapan nito, ay malinaw para sa kanya na pumapayag ang kanyang nobya na puso niya ang ihain sa lula nito. May dalang mahahabang itak ang dalawang lalaki na kausap ng kanyang nobya. Maya-maya pa ay walang habas na pinagtataga ng mga ito ang bag at unan na tinalokbungan niya ng kumot. Nahugis tao na ang akala ng dalawang lalaki ay si Ariel ang nasa loob nito. Laking gulat ng dalawang lalaki na wala man lang dugo na lumabas sa pagkakataong iyon. Gayon din ang kanyang nobya. Kaya naman ay sumigaw ang isa sa mga ito. Nalinti ka na, natakasan tayo, hanapin nyo. Pagkarinig ni Ariel ng mga katagang iyon, ay wala siyang inaksayang oras sa mga panahong iyon. Tumakbo siya palabas at tinungo niya ang daan kung saan walang makakapansin sa kanya
sa mga taong abala na naghahanda para sa gaganaping salo-salo kinabukasan. Tinungo ni Ariel ang lugar na puro kakahuyan na hindi alam kung saan at kung ano ang direksyon na ang kanyang tinatahak. Maya-maya pa ay natanaw na niya ang isang kalsada na napakaraming sasakyan na dumaraan at doon pumara siya ng isang tricycle patungo sa isang bus terminal.